nagkakaroon tayo ng pagkaalinlangan o takot, ngunit madalas, kahit sa ating, ngunit ano nga ba ang sinasabi ng kalooban ng Diyos sa atin? Napapakinggan ba natin siya? O sarili natin ang mas pinakikinggan natin? Muli, suriin natin ang ating sarili. Ikalawa, si Jose, nakinig siya sa Diyos sa pamamagitan ng mga tao. Manahimik, anghel at mga kaganapan. Ginamit niya ang kanyang pakikinig upang iligtas sina Maria at Jesus sa kaguluhan at krisis sa panahon nila. Sa ating panahon, paano tayo tutugon sa mga naririnig natin bilang sa iglesia? Ano ang mas pinapanigan natin? Ang mas magpapagulo o ang mas magbibigtis ng ating iglesia bilang katawan? Ang mas magpapagulo bilang katawan ni Kristo. Tunay na inahabol tayo sa iba't ibang kaganapan, lalo na sa loob ng iglesia. Ngunit kaninong kalooban ba ang ating sinusundan upang maramdaman natin na totoo may Pasko sa ating buhay? Muli, suriin natin ang ating sarili. Ikatlo, ang mga pastol, sila ay nakinig ng may pagkamangha at pagpapakumbaba at ibinahagi ang magandang balita na kanilang narinig. Namamangha pa kaya tayo sa ating mga narinig mula sa bawat isa o hindi natin ma-appreciate ang bawat isa. Kaya natin pakinggan ang mga bata sa ating kalagitnaan kahit pagod na tayo sa gawain o kakaisip mula sa mga problema. Maaaring may nais sabihin ng Diyos sa pamamagitan nila at iparealize sa atin. Ngunit kadalasan ay nabibingan tayo dahil sa ingay ng mundo. Ang pakikinig natin ay nagdudulot din ng kalakasan sa iba dahil sa napapangalagahan sila. Kaya, maging sa mga pastol, sino nga ba sila upang balitaan ng mga anghel ng ganito ukol sa pagsilang ng Mesiyas? Ginamit din ng mga pastol ang kanilang pakikinig sa pagbabahagi ng magandang balita. Tayo kaya bilang katawan ni Kristo, paano tayo magbabahagi ng magandang balita sa iba? Kung mas madalas ay masamang balita o chismis ang mas nais natin parating o ipadinig sa iba. Saan ka ba mas lalong lumalakas ang pandinig natin sa kaayos at kaunlad ng bawat isa o si kababagsak o paghatol sa kapwa? Muli, suriin natin ang ating sarili. Ang pagkakaisa, ang malalim na ugnayan at patuloy na bigkis ng pag-ibig ng katawan ni Kristo o iglesia ay nagsimula sa ating mga sarili. Lalo na sa ating pakikinig, walang masama na aminin na mahina ang pandinig natin upang mas lalo magkaroon ng pagkakaunawaan. Mas mabuting nililinaw natin ang mga bagay na hindi natin nauunawaan mula sa pagkakadinig kaysa mamalita ng mga maling balita. Gayon din, gamitin ang pandinig sa pagsusuri at pagtitimbang. Kaya't nagkakaroon ng alitan sa kapatiran dahil alam na naman na bad news ay hayagang pamamalita pa rin ang walang pag-iisip kung makakabuti ba ito at paano ito may isaayos.